Naniniwala ba kayo sa everything happens for a reason? Good day, young bloods! Alam ko na-miss nyo ako. And ang pag-uusapan natin for today is bakit kaya nangyayari yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Kaya tapusin mo tong video na to. Isa tong malupit na mind shifts sa buhay. At isa din sa mga prinsipyo na dinadala ko hanggang sa current situation ko. My name is Jamel Ibarra, isa po akong entrepreneur at meron na akong 4 na clothing branch dito sa Nueva Vizcaya. Tara, start na tayo! So bago tayo magsimula, young bloods, ito muna yung istorya. Para sa mga hindi nakakaalam, simula 2016 hanggang 2019, networker po ako. So eto na nga, almost 4 years ako sa networking industry. And dun talaga nabuksan yung mindset wallet ko. So ang malupit na part dun, ang tagal ko nag-networking, young bloods. And yun lang yung alam kong way para kumuha ng pangarap dati. And na-burn out pa ako. Alam mo malupit na part? Nung nag-stop na ako nag-networking, no choice na ako kundi mag-abroad na lang din kasi yung parents ko nasa ibang bansa. So taong 2020, first quarter, January noon, no choice na ako, nag-aral na lang ako ng Korean language para makapunta sa Korea. January 7, enrollment namin. Tapos ang matinding part noon, 5 weeks lang, February 15, exam na agad. Eh usually dapat 3 months, 5 months nag-aaral ka ng Korean language. Ako 5 weeks lang. Alam mo, sa awa ng Diyos, pumasa ako nung time na yun. February 15, nag-exam kami. And good news nun, pumasa ako. Alam mo, bad news nun? Pandemic ng March. So yung nabuhayan ako ng pangarap ulit, parang namatay lang din ulit yun. Parang wala na naman. Lockdown eh. So anong nangyari nun, young bloods? Nagtinda na lang kami ng girlfriend ko ng lip tint, tapos nag-alaga ako ng ornamental fish. So to cut the long story short, nauwi ako sa business kung ano-anong tininda ko before nung pandemic. Nagtinda ko ng ornamental fish, ng lip tint, ng wifi, anti-rad, in-pads. Hanggang napunta na nga ako sa fashion industry. Tapos ang malupit na part naman nun, talagang nirat-rat namin yun. Fast forward tayo, young bloods. January 2022. May maayos na akong shop nun. Nung na-build ko na yung clothing shop business namin, unang branch, biglang tumawag yung POVA sa akin. Tapos biglang pinapaayos na sa amin yung mga requirements namin kasi bandang June kailangan na naming lumuwas ng bansa. So yun yung isa sa mga pinaka-hardest decision making ko sa buhay ko. Kasi alam niyo kung bakit? Nagplano kami ng partner ko ng July mag-open ng second branch ng Bambang. Biglang may tumawag na ganun. So ako frustrated ako nun eh. Parang di mo mag-gets na blessing ba to or a curse? Parang ganun eh. Pero dahil iba tayo mag-isip, tinignan ko na lang siya as opportunity. Kaya ang ginawa ko, nag-process ako ng papers ko. June 1, nasa South Korea na ako. Medyo excited pa. Sabi ko nun, kaya ako pumasok dun sa work na yun. Kasi para magkaroon din ako ng experience. Kasi never po akong employed before. Sadyang puro diskarte lang. Benta ganito, tayo sa ganito, sugal, ganyan. Ganyan yung game ko lang dati. So never ako before nagtrabaho. So alam niyo yung malupit na part? July 18, inopen yung second branch ng Bambang. Medyo malaki dun. Ang trumabaho lang nun, yung partner ko, si Michelle, yung kapatid ko, sila ko Joshua, yung tatay ko, and the rest na team na rin ng MB. Na-open nila yun July 18. So syempre yung partner ko, wala kaming bahay sa Bambang eh. Ginagawa niya, everyday, bambang, bayumbong, nagmomotor lang siya. Umaaraw, umuulan, gabi, umaga, tanghali, rinarat-rat niya ng trabaho na yun. So sa Korea, young bloods, factory worker po ako doon. So nagpipaint kami doon, powder painting siya. Tapos pag pinaint namin, tuyo na agad, papainitin lang, papasok siya sa machine, ganun. So kami yun, yung mga parts ng train, parts ng mga pintuan, parts ng gasol, mga ganun. Yung malalaking gasol hindi yung simpleng gasol Ayun, yun yung mga pinipinturahan namin dati ng powder. Yan, may mga machine doon, ang lalaki nun. Imagine mo, isa pala ako sa turmabaho ng ganun, no? So June, July, August, decision making ko na ulit. Talagang lumalaki kasi ang lakas na nung branches namin eh. Bayumbong tsaka Bambang. Malupit na part doon, August 26, nag-book ako ng plane ticket as soon as possible. December 8 ko binook. So yung matinding part nun, young bloods, 3 years ang contract ko sa Korea. 6 months lang umuwi na ako. Ang dami nagsasabi sa akin na nasa Korea ako. Ala, sinayang mo. Ala, ang daming tao dyan gusto makapunta ng Korea, tapos ikaw sasayangin mo lang, uuwi ka lang ng basta-basta. Eh ako, yung vision ko, iba yung vision ko na nakikita ko sa Pilipinas eh. Alam mo, sundin ko sila.
Fast forward, December 8, umuwi ako ng Pilipinas. Sinalubong ako ng utol kong panganay, sila Kuya Rem, tas si Michelle, Ate Camille. Yung inisip ko nung time na yun, young bloods, talagang no choice na ako pag ginawa ko tong decision making na to. Imagine ang kinikita ko sa Korean, 80 to 90k, iba pa yung OT ko nun. Versus, nasa Pilipinas ako, magkano lang kinikita ko before. Pero alam ko yung long term na balik sa akin kasi nun eh. Sinacrifice ko. December 8, dumating na ako sa Manila. December 9, December 10, I think rat-rat na agad kami. Umuwi na agad kami ng Bayumbong, Nueva Vizcaya para trabahuin agad yung shops. Alam mo yung good news? December, January, February. Ang goal ko before, 3 years lang ako dito maglalabas ako ng van. Pero February 2023, 3 months, pagkarating ko nung December, nalabas ko yung first car namin. Commuter Deluxe van. Ang sarap sa feeling nun, young bloods. Sabi ko, grabe, buti na lang pala, trinabaho ko to. Buti na lang pala, nag-decide ako nung time na yun. Nung sinacrifice ko yun, grabe yung resultang binalik sa akin. Sobrang solid. After 2 months, March, April 28, grand opening ng third branch ng Mercancia Barata, which is yung MB Bagabag. Sabi ko, grabe yung resulta na nangyari sa amin. Within that span of 5 months, trinabaho namin ganun, grabe. Kaya sabi ko sa sarili ko, buti na lang pala nag-decide ako nun. Doon ko napatunayan sa sarili ko, young bloods, na sa buhay kailangan mo lang talagang sumugal. Kasi gaya ng sinasabi ko palagi sa inyo, hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Hindi ka rin mananalo kung hindi ka susugal. Nakakatakot, promise. 1 click lang, 1 move lang, burado ako dati. Lahat ng pinaghirapan ko, burado eh. Pero right now, sobrang thankful ako sa decision making ko na yun. Kaya napatunayan ko na everything happens for a reason. Yung kasabihan na yun, young blood, sa akin, talagang sinabuhay ko na siya. Everything happens for a reason. Sa mga nangyayari sa'yo sa buhay mo ngayon, lahat yan may dahilan, lahat yan may rason, lahat yan preparation sa buhay na gusto mong mangyari sooner or later. Ang Panginoon natin, si God, sobrang talino niyan. Hindi ka niya ipupunta sa situation na mas mapapahamak ka. Bagkus, pinupunta ka niya talaga sa mga bagay na deserve mo. Kaya ka nilalagay dyan sa worst case scenario mo ngayon. Kasi malaki yung plano niya sa'yo. Matindi yung plano niya sa'yo, kaya huwag kang magreklamo. Gusto mo ng ganitong resulta, gusto mo ng ganitong pangarap. Tanggapin mo na mahirap yan kunin. Tanggapin mo na talaga. Kasi kung madali yung gusto mong makuha, lahat na ng tao nakukuha yan. Ganun nga nagsasala si God eh. Hindi lahat possible makakuha. Nasa sa'yo yan kung paano mo trabahuin. At the end of the day, nasa sa'yo pa rin tao. Kaya nga sabi nila eh, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya huwag ka magre-reklamo sa buhay mo kung ano nangyayari sa'yo ngayon. Ngayon yung buhay mo, naiinis ka. Ngayon lang yan. Worse ka ngayon, tiisin mo lang yan. Alam mo, pagdating ng time, magpapasalamat ka at na-experience mo yung mga yan. Kasi dati, worse sa'yo yun, pero maniwala ka sa akin. Magiging gems sa'yo yan. Magiging wisdom sa'yo yan pagdating ng panahon. Na ikaw, nadaanan mo na yun, sila dadaanan pa lang. Ikaw yung ginawa ni God na maging tagapag-translate ng situation na yun. Ako, to tell you honestly, young bloods, ang dami kong nasisharean na tao ngayon. Kasi sobrang dami kong kapalpakan sa buhay na nangyari sa akin dati. Alam ng mga dating tropa ko yan, parents ko yan, utol ko yan. Kaya nga thankful ako sa mga nangyaring yun eh. Kasi ngayon kinikwento ko na lang sa kanila. Yung ibang tropa gusto ganito yung gawin nila. Nawawalan na sila ng pag-asa. Pero pag kinikwento ko yung buhay ko, nakaka-relate sila. Nagigets nila na normal lang pala yun. Ganun pala talaga dapat. Nagets nyo yung point? Maybe right now worst sa'yo yan. Nightmare sa'yo yan. Pero maniwala ka sa akin, young bloods. Pagdating ng panahon, magiging blessing yan para sa ibang tao. At tayo yung ginawa ni God na maging instrument para makapag-inspire ng ibang tao. Kaya ka nadapa kanina nung bago ka tumawid. Kasi may mabilis na sasakyan na kasabay mo eh. Eh paano kung hindi ka nadapa? Malay mo nahagip ka nun. Diba?
Bakit ka na-late sa meeting mo kanina, sa school mo kanina? Baka may possible na hindi magandang mangyari kaya na-late ka. Sinisave ka lang ni God, sinisave ka lang. Bakit ka naplatan ng sasakyan mo kanina? Kasi doon sa pupuntahan mo, may landslide, may salpukan. O di hindi ka sana dadamay nun. Everything happens for a reason. Bakit ko ginawa tong video na to, Young Bloods? Isang lang naman eh. Para tigilan nyo na yung pagre-reklamo sa buhay nyo. Naniniwala ako na lahat ng nangyayari sa atin ngayon may dahilan yung Panginoon. May reason siya bakit niya binibigay yung mga situation na yan. Maybe right now hindi mo siya maintindihan. Pero sooner or later, masasabi mo na lang sa sarili mo na, kaya pala nangyari yun. Kasi ito yung nangyari sa akin ngayon. Ngayon nagamit ko siya. Ang kalaban lang naman natin dito is hindi mo kayang tanggapin yung mga nangyayari sa buhay mo. Good or bad na nangyayari sa'yo, kasalanan mo yan. And wag mo pa rin sasihin naman yung sarili mo. Kasi meron din niyang dahilan. Sabi nga ni Steve Jobs you cannot connect that by looking it forward. Mas magigets mo siya pag tinignan mo siya backward. Okay, Young Bloods? Kaya kung parehas tayo ng prinsipyo sa buhay, samahan nyo ako, tulungan nyo ako na mapalaganap yung ganitong mindset na never ka nang maninisi ng tao, never mo nang sisisihin yung sarili mo. Magtulong-tulong tayo. Kasi naniniwala ako na kahit konti tayong ganito mag-isip, Young Bloods, pero pag nagsama-sama tayo, iba yung puwersa natin. Huwag kayong mag-alala, Young Bloods. Hindi ako perfectong tao para sinasabi ko to. Sinasabi ko to kasi dati na rin nangyari sa akin. Naiinis ako sa lahat ng nangyayari sa akin, nagre-reklamo ako. Pero nung nagets ko na yung game, yung mindset na ganun, grabe! Sunod-sunod yung blessing. Never ko nung nakita yung mga nangyayari sa akin as a problem. Nakikita ko na lahat yan, opportunity, blessing, someday may kikwento ko yan. Ganun ko na siya tignan. And see how it works. Lumalaki yung network ko, kung sino-sinong businessman yung nakikilala ko, mapabata, matatanda. At yun, nangyari lang yun kasi nag-decide ako. Nagkamali ako, yes. Nag-adjust ako, natuto ako, hindi ko na inulit. So learn from your mistakes. Alright? So, salamat sa pagtapos ng video na to, Young Bloods. Alam ko may natutunan na naman kayo. Kaya kung nagustuhan nyo tong video na to, Young Bloods, palike ako, comment kayo ng mga gusto nyo itanong sa akin, gawin natin content next vlog, and pa-share na rin ako sa mga tao dyan sa labas para at least kahit papano, mabago din natin yung mindsetting nila. Para imbis na problema na lang lagi iniisip, makita rin naman nila yung blessing sa buhay. So, thank you sa pagtapos ng video na to, Young Bloods. Jimmy Ibarra nga pala ulit na nagsasabi na hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Hindi ka mananalo kung hindi ka susugal. I'm out. Salamat sa panonood.